sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ito. Pakisabi sa iyong katabi, pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Para po sa ating pong mga nasa labas or nasa po ngayon, full attention po tayo. Salamat sa Bible study, sa ating pong ministro. Salamat din sa 128 na views na nag-share ngayon sa ating live. Laking bagay po yan sa mga nasa ibang bansa. Ganon din po sa ating pinapasalamatan na ating mga supporters, na ating pong mga kasama sa ministry, na ating pong mga families. Even worldwide po ito sa inyong mga paabot po natin sa ating pong mga may FB, may mga accounts. Pakishare po ninyo yung ating live dahil po isang bagay po ito na nakakapag-share po tayo ng mensahe ng Panginoon. Pakilakas nga po ng ating pong sounds para at least malinaw, clear. Ayan, salamat po. Tayo po ito mayong lahat mga kapatid bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon sa pagkakataong ito na we focus on the presence of God, ano man po yung ating pong ginagawa po ngayon, even sa ating pong mga bahay, sa ating pong mga nasa daan o sa nagbabiyahe man, ay patuloy po nating samahan ang ating pong mensahe ng ating Panginoon. According sa Psalms 91, verse 9-11, if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no flood will come near your home, for He will order His angel to protect you wherever you go. Tayo po'y sumadaling manalangin. Panginoon, salamat sa isang panalangin sa awit, Panginoon, na kung kami ay magtitiwala at patuloy na lumapit sa iyo, o protectionan mo kami sa bawat isa po sa amin. Yan po ang iyong nais para sa amin. At patuloy niyo pong pangunahan ang aming pong mga bisita ngayon. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang buhay. Ganon din po sa mga kasama po namin na nanonood ngayon kasama sa pagsamba, maging saan man dako, sulok ng mundo, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat din po sa Hulugan Family, sa mga churches na narito sa Pilipinas, na patuloy ka, Panginoon, na binibigyan ng papurit parangal sa pagkakataong ito. Muli, Ama, salamat sa iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. We humbly, salamat po sa paanyaya na kayo po ay inimbitahan. Tita Nene, salamat po si Sister, si Nanay Tipag. Po, Nanay po, salamat po. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At kami rin po dito sa dako ng Hulugan, ano po yung aming iabot po na tinatawag natin na pagdating sa pagmamahal. Kanina sa Bible study, we extend na kami po ay karamay po ng bawat isa, ano man ang dinadala po ninyo, ano man po yung struggle sa buhay po natin. Dahil po ang ating pong katungkulan sa Panginoon to spread the love of God. Amen? Pakitingin sa iyong katabi, minamahal ka ng Panginoon. Ganon din po si Nanay Evelyn at sa kanyang kasama. At hindi ko lang po na kanina, paki-flash nga po yung si Nanay Grace, ang ganda po ng pangalan, Gracia. Ayan. At nawa po ay hindi po una at huli po itong ating pagkikita, dahil ito po yung panahon na kung saan kung kinakailangan natin ng kapahingahan, sa Panginoon lamang po tayo magpapahinga. Ano man mga struggle po ninyo, Evelyn, kaya kahapon po, salamat. At i-grab ko ng opportunity dahil isang taon po siyang walang tubig sa taas. Struggle po siyang aakyat panao sa ganyan pong edad na nasa 45? 56. Mukha po kayong 45 eh. 56. Ano po? Imagine po ninyo, nasa baba, kung makapunta po kayo dyan, ayun ang kagandahan po na dumadalaw tayo sa mga bahay-bahay, makita po natin yung kapangangailangan
Hindi man sabihin ni nanay na, okay na to. Pagtitiisan ko na to. Mula baba, nagbabaldi po siya, pataas. Ganun po yung kanyang pagmamahal. Dahil po yung tubig na kanya, ibinigay niya po sa kanyang mga pamangkin. Tama po ba, nanay? Sa kanyang ganun po yung ini-extend. We sacrifice himself para lang to extend doon sa mga kanyang pamilya na maging komportable. At alam nyo ba, yung po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Na kahit matigas ang ulo po natin, kahit po tayo makasalanan, God extend their lives through the cross. Amen po ba? Pero hindi po natin hahayaan na mamatay na lang po tayo sa sakripisyo. Ang gusto ng Panginoon, niligtas kita, kundi bibigyan kita ng marangal na buhay. Bibigyan kita to enjoy before we die. Bibigyan kita ng tinatawag na kagandahan sa buhay. At alam po ninyo, si Satanas lang ang umaagaw ng ating tinatawag kaisipan. Ang gusto ng Panginoon, magiging masaya ka sa buhay mo. Magnegosyo ka, palalaguin ng Panginoon ang iyong negosyo. Mag-aaral ka, mag-graduate ka, with degree, ano pa man yun. Kasi gusto ng Panginoon na magiging masagana ang buhay mo. At kung ikaw ay magulang man, ay magiging maalwan ang iyong paglilingkod. Maalwan ang iyong pag-aalaga sa iyong mga anak. Maalwan ang iyong pagsasama bilang si tatay at si nanay. Hindi kayo mag-aaway. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, pag binasa natin kanina yung Ephesians chapter 5, na kapag lagi tayo nasa liwanag, salamat kanina sa Bible study natin, wala sa atin ang pagkakasala. Wala sa atin ang pag-aaway. Wala sa atin yung tinatawag natin mga interruption sa buhay dahil gusto ng Panginoon magiging maligaya ang buhay mo. Bakit pinipili lang natin ang yung tinatawag na kahirapan? Dahil binubulungan tayo ni Satan, yun yung gusto natin gawin. O sige, masarap dyan. Sige, punta ka dyan. Pero ano yung benefit nun? Pansamantalang benepisyo, maligaya ka nga. Pero ang effect is distraction. Kaya nga sinasabi natin po, kung ano yung iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kung ano po yung ating ginagawa ngayon para sa pagrespeto sa Panginoon, pag tinatawag natin yung call attention sa salita ng Panginoon at isinasabuhay po natin, tiyak po yan. Kasi ang pangako ng Panginoon kailanman ay hindi nawawala. Hindi na-expire po yun. Pag sinabi ng Panginoon, mahal kita anak, at hindi kita pababayaan. At ipoproteksyonan kita habang ikaw ay nabubuhay. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ngaso lamang, gusto natin magkompromiso. Gusto natin, masubukan ko nga yung alok na mas maganda. Pag sinabi po natin, sige, magtatrabaho ako para yumaman. Magtatrabaho ako para sa aking pamilya. Magtatrabaho ako para sa aking mga anak. Magtatrabaho ako para makabayad ako ng utang. Mabuti po yan pangarap natin para sa ikabubuti. Subalit, nasaan tayo pag linggo? Minsan pa, yung linggo nga natin, mga kapatid, hinahati pa natin. Pagkatapos ng banito, ang tagal naman ng Bible study, ang tagal ng message. Mayroon pa akong pupuntahan negosyo. Mayroon pa akong, ililista yung magmamarket pa ako. Yan ba yung tamang pagrespeto sa Creator natin na binigyan tayo ng buhay? Binigyan tayo ng lakas. Binigyan tayo ng pagpapala Monday to Friday. Binigyan tayo ng lakas, ng talino. Binigyan tayo ng pera. Pero pagdating sa Sunday, mga kapatid, gusto natin i-bless tayo ng Panginoon agad. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, ikaw rin ang gumagawa ng iyong kahirapan. Hindi daw, mga kapatid. The Psalms 91 verse 9 to 11, yung sinasabi natin yung a grateful heart, pabalik nga ni Ate Tricia. Ang sabi riyan, maging isang pusong na magpasalamat. Alam po niyo yung sinasabi natin kulang, dinidiktahan tayo ng kaaway. Kulang yung budget mo, kulang. Sige, trabaho ka ng trabaho. Hanggang sa pag nagtatrabaho, wala nang lakas pagdating ng Sunday. Bakit? Pati nga Saturday, para sa pamilya, alam po ninyo, ang ganda ng Panginoon, according sa Old Testament, ang ganda ng disenyo ng Panginoon para sa Old Testament. Bibigyan ko kayo ng 6 na araw para sa inyong pagtatrabaho at yung kapahingahan
At sino magbibilis piso nyo? Hindi ang tao, ay hindi ang Panginoon, kundi tayo. Kaya pag nakikita natin medyo malabo ng ating family, pag Sabado, give your funding sa iyong family. Isama mo ang iyong anak doon sa park. Kahit wala kayong pera, punta kayo doon sa walang pera. Punta kayo doon sa dagat. Magluluto lang kayo ng kunting nagbabanding kayo, nag-uusap kayo ng family together with the prayer of the Lord. And then pag Sunday, isama lahat yung pamilya para yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin, matay natin. Not only the money ang success, mga kapatid. Pansinin po yung maraming pera, milyonaryo. Pero kumusta ang pamilya? Hindi lahat. Pero ito po, karamihan mga kapatid, milyonaryo man, pero yung pamilya, kumusta ang pamilya? Kumusta ang trabaho? At nag-aaral tayo ngayon, nagsisikap tayo ng nag-aaral ngayon. Pero mga kapatid, kung hindi tayo grateful heart sa presensya ng Panginoon, babalik tayo sinatawag natin na kahirapan. Yung, not only a physical aspect, yung, alam po ninyo na yung pagiging contented, yung heart natin. Ang sarap nun, pumunta po kayo sa bundok, yung mga farmers doon, pagkausap mo sila, totoo, pagkasama mo sila, ay sana parang hindi pressure ang buhay. Kaya sometimes pwede tayo yung pamilya natin, pumunta tayo sa bundok, mag-camping tayo. Hindi tayo ma-stress dito sa urban. Pansinin po pag sa urban, lahat na lang binabayaran. Lahat na lang nape-pressure ka. Kulang pambayad sa lalo na yung si Judith. Takot na takot tayo kay Judith. Diba? Judith ng kuryente, Judith ng bahay. Diba? Pero pag pumunta tayo doon sa tinatawag na kapahingahan, ito po yung kapahingahan pagdating ng Sunday. Ang sabi rito, mga kapatid, sa verse na ito, if you make the Lord your refuge, pag itinuring natin na ang Lord ay refuge, what does it mean refuge? Kanlungan. Ang sabi ng ano po rito, ang meaning po niyan, the word refuge means a condition of being safe or sheltered from pursuit, danger, or trouble. Pag itinuring natin ang Panginoon po natin na siya ang kanlungan sa buhay po natin, everything will follow. Pag sinabi natin, kulang yung aking babayarin, huwag kang mag-alala. Unahin mo ang Panginoon. Huwag mong isipin mga kapatid na gusto natin ng full blessing ng Panginoon. Pero pagdating ng Sunday, mga kapatid, sorry to tell you, pag hindi mo ibinigay yung best na time mo sa Panginoon, babalik at babalik tayo doon sa tinatawag na sacrificial. Kasi hindi mo nga binigyan ang Panginoon kasi full refuse nga ang Panginoon. Talungan nga ang Panginoon. Pupunta lang ba tayo dito pagka Sunday, pagka gusto natin yung ating kausap? Ang ganda naman ng mensahe. Si pastor naman doon, pagka pupunta na lang ako pag-message kasi si Pastor Buboy yung mag-mensahe. Pinipili po natin. How about from the start? Alam po ninyo, alas 9 po ang ating pong pagsamba sa Panginoon. Hindi yan nagmamatter kung sino nagsasalita, kung sino ang nandoon, sino ang praise team, sino ang tinatawag na nakaprepare. Gusto ko lang na mapakinggan ang Panginoon. Pero kung gusto natin ng full blessing ng Panginoon, from Saturday pa lang, i-prepare natin ang ating puso na maging mapagpasalamat sa Panginoon. Take and preparation, mga kapatid. Kaya nga, tinutuwid ng Panginoon, ang sabi ko, ako anak ba ang iyong kanlungan? Bakit nagpa-part-time ka pa kay Satanas? Bakit ka ba nagpa-part-time doon na ako nga ang refuge eh? Sabi rito, God is our refuge and strength in every ready to help in trouble. Amen? Huwag tayong humingi pa sa iba pa. Huwag tayong magtiwala sa iba pa na nangangako para sa atin. Pupunta sa bahay, even sa ating mga kapatid. Pag sinabi, pinangakuan tayo, tingnan muna natin sa gawa. Kumusta ang ating devotion life, mga kapatid? Baka everyday sa buhay po natin, at alam po namin ng mga ministro, alam po namin ng mga leaders, kung kayo ay kulang, payat ang ating spiritual life. Bakit? Papasok pa lang dyan sa church,
alam na namin kung ano yung focus niyo. Kung pagpasok mo sa church dyan, may hawak-hawak mo na yung Bible, nagbabasa ka na habang hindi pa nag-i-start ng nakikipag-meet ka na sa Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito. Dahil unang-unang binuhay mo ako ngayon. Salamat, Panginoon, wala ako sa ospital. Kasi pag pumunta tayo doon sa ospital, lalo na sa mga emergency room, baka ngayon may duguan. Baka ngayon may binuputulan ng paa. Baka ngayon may inuupirahan. At salamat ka at ako dahil kumpleto ako ngayon at nakakasamba ako ngayong araw na ito. Wala pang palakpak sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay kanlungan po natin, bibigyan lang po natin ng diin, hindi ako mag-aalinlangan sa aking gagawin araw-araw. Hindi lang mo ito para sa mga Kristiyano, para po sa ating mga bisita. It is an important right now kung may hinahanap tayo na diamante, gold, treasure sa buhay po natin. Even ang ating family, akala natin yan yung pinaka-the best treasure sa ating buhay. Kung walang Kristo na kanlungan sa buhay po natin, hindi magmamatter yung pinaka-the best na buhay natin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya kung ang Panginoon ang ating refuge, ang ating kanlungan, sa lahat ng ating mga worriness sa buhay po natin, subukan po natin na gumawa tayo ng kaparaanan. Lord, ikaw muna ang aking uunahin. Kapag inuna natin ang Panginoon, lahat yan iniisip mo pa lang, ibibigay na sa'yo. Kaya sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng lalagyan ng bigas na hindi nauubos. Huwag natin i-deal ang Panginoon na, Lord, magsasamba ako, sisimba ako, tatanggapin kita bilang Diyos tagapagligtas. Pero, kinakailangan patapusin mo yung aking anak. Sana, Lord, yung kaming mag-asawa, kung ano man ang problema ng bawat isa po sa amin, sasamba ako sa iyo, Panginoon. Panata ko yan. Pero Lord, sana maging maayos kami. May deal sa Panginoon, ano? Kaya alam po ninyo, mga kapatid, ano man ang problema, ang sabi ng Panginoon, hindi natin masusolusyonan yan. Paulit-ulit, kung magulo ang pamilya, magulo ang relationship, magulo ang iyong pagtatrabaho, na halos lang isang buwan, palipat-lipat ng trabaho, halos na lang parang ang dami mong kaaway, lagi yung tatandaan, hindi ka nakakanlong sa presensya ng Panginoon. Hindi na. Sino ba rito ang palagi may problema everyday? Taas ang kamay. Ha? Lahat po tayo. Di ba? Ang wala lang sigurong problema, yung makikita mo yan sa daanan, bumibilang ng mga ano dyan. Di ba? Wala nang damit, pero masaya pa rin sila. Anong gusto nyo? Palit tayo? Yung walang damit. Ang iba, walang damit. Ang iba ay maraming damit, maraming saklay-saklay. Pero hindi mo makita ang problema. Pero pag nakita mo yan, mga kapatid, to reflect na anong gusto mo? Reklamo ka ng reklamo o palit kayong dalawa? Parang mga ganon. Isang patunay to reflect na ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Okay? Ngayon, yung nakaupo kayo dyan, mga kapatid, para to bless ang word ng Panginoon, you have to be apply. At kung kayo man ngayon nakaupo, ang trabaho lang natin, hindi naman natin pinipilit na mag-ministeryo kayo. Pero kung naramdaman natin yung si Lord ang refuge sa buhay po natin, tayo mismo ay kusa na mag-aalay ng ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi natin hahayaan na binigyan nga tayo ng tinatawag na buhay ng Panginoon, hindi natin iaalay sa Kanya yung buhay. Yung sinasabi ko nakaraang Sunday, subukan mong kapitbahay mo, bigyan mo ng ng ulam. In return yan. Yung iyong teacher, kako-teacher, bigyan mo ng mabuting bagay. In return yan. Lahat yan may effect, mga kapatid. Even yung ginagawa ng praise team, even ng ministeryo nun, gusto natin best para sa Panginoon. Bakit? Alam po ninyo, ibinigay na yung best ng Lord para sa atin. Imagine mo, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan.
Sa St. Peter, walang alok na ganun. Ang alok niya, pwede 2 kabaong siguro. Insurance. Pero nauubos mo yun mga kapatid. Di ba? Mga inaalok dito sa mundong ito, it is pansamantala. Pero ang inaalok ng Panginoon, habang ikaw ay nabubuhay, ang sabi dito, ako ang iyong tagapagtanggol, ako ang iyong kanlungan sa kabila ng iyong mga kahirapan sa buhay. At pag namatay ka, ang sabi ni Apostol Pablo, para sa kamatayan, kapag ikaw ay may Kristo, ang sabi niya, bibigyan ka ng pinakamagandang lugar. Yun ang langit na bayan. Kaya huwag nating ilalang lang itong pag-Sunday. Huwag nating ilalang yung mga fellowship. Huwag nating ilalang yung mga tinatawag natin para sa Panginoon. Kasi pag nakita ng Panginoon na masipag ka sa paglilingkod sa Kanya, ano man ang pangangailangan mo, alam ng Panginoon, hindi natin pwedeng diktahan. Hindi pwede natin maging ATM. Na Panginoon, gusto ko ng pera ngayon, bigyan mo ko. Kasi ang gusto ng Panginoon, tumatrabaho tayo. Ang mga negosyante, bakit mayayaman yan? Tumatrabaho yan, araw at gabi. Pero salamat na lamang kung negosyante ka, tumatrabaho ka para sa pamilya mo at para sa ministeryo sa Panginoon, napakagandang bagay yan. Hindi lang ka lang nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi nag-iipon ka ng kayamanan sa lupa. Second thing, mga kapatid, kung refuge ang Panginoon, ang sabi dyan sa Psalms, ikaw ay more than conqueror. Ate Tricia, kanina yan ha? Sige. Okay ka lang, Ate Tricia. Okay. Mamaya na kayo dyan magkwento. Yun yung sinasabi ko, multitask si Pastor ano. Kung gusto natin ng blessing, you have to be pansitsay. Kayo din mga kapatid, kahit ngayon din, gusto pala natin ng blessing ng Panginoon. Tumabaho tayo sa ubasan ng Panginoon. At sabi dyan ng Panginoon, more than conquerors ka. Kasi Romans chapter 8:37, nung tinanggap natin ang Panginoon, lagi kang nagtatagumpay. Tagumpay ka na. Para sa ating mga bisita ngayon, uulitin ko naman, doon pa lang sa sinapupunan, billions of cells, sperm cells, ikaw ang lumabas. Di ba? Blessing yan, mga kapatid. Kung hindi ka lumabas, anong nangyari? So pag sinabi natin, i-mindset po natin, number 1, kung refuge, kung kanlungan ang Lord, hindi ako matatakot ano man ang gagawin ng kaaway sa buhay ko. Amen doon mga kapatid. We promise na ang Lord nagpromisa noon pa, hanggang ngayon, nagpe-prepare siya ng kalalagyan po natin according sa John chapter 14. Ibabalik ko lang po sa inyo na sa bahay ng aking ama ay mayroong maraming silid, mansyon. At ang sabi niya, ipaghahanda ko kayo. Ngayon ang Panginoon naghahanda para sa atin. O kayo din, tayo din. Kumusta ang paghahanda natin sa Panginoon? Sometimes, tira-tira na lang yung oras para sa Panginoon. At nalulungkot po ako mga kapatid pag nababalitaan ko, kumusta ang ministeryo mo sa Panginoon? Wala na, Pastor? Grabe na ang trabaho ko. Hindi na mapakiusapan si boss. Parang alipin na tayo ng pera. Alipin na tayo ng secular na tinatawag na trabaho. Take note mga kapatid, kung refuge ang Panginoon, yung trabaho ngayon, hindi magpapromise sa iyo ng panghabang buhay yan. Pero ang Lord nag-promise siya ang kanlungan, siya ang yung tinatawag, bibigyan ka ng katagumpayan araw-araw. Pag nagtitinda ka, aminin mo sa sarili mo, magtatagumpay ka. Amen doon mga kapatid. Yung mindset natin. Pero kung nagninegosya ka, nagtitinda ka, nag-iisip ka na, baka malugi, huwag ka na lang magtinda. Totoo po yan mga kapatid. Huwag ka lang magtinda. Kung ipinoportrait natin, minamindset natin na malulugi ko, uutangin lang iyo, mapapagod lang, huwag ka na lang magtinda. Amen doon mga kapatid. Doon din sa mga nag-aaral, kung ikaw ay nagdadalawang isip na hindi ka makagraduate, wala rin at nape-pressure ka, nahirapan ka, huwag ka na lang mag-aral. Mag-araro ka para masubukan mo. Mag-construction ka para masubukan mo. Ang hirap pala hanapin ang pera. Amen doon mga kapatid. Amen. Kaya salamat sa mga taong
hinubog ng mga tinatawag nating kahirapan. Kasi blessing yan. Pero sa ating mga nanay, kung binibaby natin yung mga anak natin, minamahal natin sa tamad, yun po sinasabi ko po. Na pagdating ng bagyo, iiyak sila. Kasi bakit? Hindi nila naranasan kung paano maging mahirap. At hindi nila ma-appreciate yung kinikita nila na ito. Pinaghirapan ko ito, Lord. Ikaw ang bahala. Kasi alam ko, mas the best ka gumastos para sa amin. O, pansinin niyo po, nakaraan din po para sa mga bisita po natin. Kaya lumilipad lagi yung pera ngayon. Kasi agila po yung nakadrawing. Diba? Pero kung pagong yun, tatagal yun. Diba? Pansinin yung 1,000. Inuulit ko lang po ito para sa ating mga bisita. Pero ang totoo po niyan, in our mindset. Kung naka-mindset natin si Jesus Christ, ang ating Diyos ang refuge, ang kandungan, hindi tayo matatakot dahil Kanya tayo mga kapatid. At ang sabi rito, tayo ay nagtatagumpay. Kaya lahat ng ginagawa natin, naka-inline doon, the best dapat. And then, yung pag-uwi nyo ng bahay, huwag yung okay na yan. Para sa Panginoon, para sa pamilya, ibigay mo yung best mo, mga kapatid. Para sa paglilingkod, kumusta? Kung wala pa kayong ministeryo, mga kapatid, kung paupo-upo lang tayo dyan, huwag mong isipin na marami kang blessing na matatanggap. Okay lang kung paupo-upo ka dyan, pero pagdating sa bahay, yung Bible study and message, sinishare mo sa iyong katrabaho. Tapos nagpapatotoo tayo na magiging mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung wala, mga kapatid, yun nga po, ang blessing ng Panginoon, system ng Panginoon, pabalik-balik yung hanggang sa umiiyak na lang tayo. Bakit ganito? Pasan-pasan ko ang mundo. Bakit? Kasi ang sabi, hindi mo inalaw na maging kanlungan ang Lord sa buhay mo. Hindi mo inalaw ang sarili mo na ikaw ay laging nagtatagumpay. Lagi kang nagdududa sa katabi mo. Lagi kang nagdududa sa leadership. Lagi kang nagdududa sa iyong kapitbahay. Third things, mga kapatid. You are extremely valuable to God. Lagi niyo kong tatandaan yan. Ang galawan kasi nakadepende yan kung gaano ka kahalaga. Pansinin mo yung gold. Bakit mahal ang gold? Kasi nagpapakita siya ng tinatawag na kinang. Nagpapakita siya ng value. Kaya ang tao, mga kapatid, gusto mo na magiging valuable, yung magiging kahit saan ka magpunta, ang mga tao, uma-attract sa iyo ang pera, uma-attract sa iyo ang relationship, uma-attract sa iyo ang hanap buhay, because you are extremely valuable to God. Ate Tricia, ano na nangyari dyan? In Jesus' name. Bakit ka naging valuable mga kapatid? Number one, you are valuable because God is your Father and you are His child. Ikaw ay valuable, mga kapatid, dahil sabi nito, look at the birds, they don't plant or harvest or store food in barns. You, Heavenly Father, feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Tingnan mo yung mga ibon, walang nagpapakain, pero pinapakain ng Panginoon. How much more ikaw pa kaya na special kang ginawa ng Panginoon? Kapag sabi sa iyong katabi, special ka ng Panginoon. Hindi yung special child. Ha? Lagi natin ilalagay sa buhay po natin, mga kapatid, na ikaw ay mahalaga dahil anak ka ng Panginoon. Second thing, you are valuable because Jesus gave His life for you. Dapat lagi natin itong aminin. Kung aaminin natin sa sarili na wala tayong kwenta, kung aaminin natin sa sarili na wala tayong alam, kung aaminin natin sa sarili na wala akong trabaho, wala. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, sa iyo lang yan. Jesus gave His life so we could live. Ibinigay sa iyo ng Panginoon ang buhay ang kamatayan para ikaw ay mabuhay. Thank you sa reminders. The Bible says, you have been bought and paid for by Christ, so you belong to Him. O para sa atin pong mga bisita, ito po yung pinaka-the best.
na noon pa man hanggang ngayon, more than 2,000 years ago, na ikaw ay tinuring na mahalaga sa Panginoon. Paano ipinakita ng Panginoon? Namatay siya para sa atin. Tingnan niyo po yung cross na yan. Tingnan mo yung pain na yan. Subukan niyo nga magpapasok, mga kapatid. Ang sabi nito, you are the king's daughter or son. You are God's child. The greatest ransom ever paid was paid for you by Jesus Christ. Jesus came to earth and suffered for you. God exchanged His own Son for your salvation, for your freedom. Christ gave His life so that you have eternal life. Sabi ko, buhay na walang hanggan. If you want to know how value you are, just look at the cross. The cross proves your value. If someone has ever told you're worthless, you're dead wrong. You are not worthless. You are priceless and you are infinitely valuable to God in Christ. Huwag nating ibaba yung presyo. Priceless po tayo, mga kapatid. Kaya kung priceless tayo, gumagalaw tayo according sa tinatawag nating kahalagahan sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, last but not the least, kung ikaw alam mo na priceless ka sa Panginoon, magiging fruitful ang life mo. Pag kinumusta ka palakpakan mo natin ang Panginoon. Mula ngayon, ang prayer natin, pag kinumusta kita, kumusta ang buhay mo? Pag puro problema, hindi mo naintindihan yung gusto ng Panginoon sa buhay. Pero pag kinumusta ka ng mga leaders, kinumusta ka ng praise team, kumusta ang buhay mo? Yes, nagbubunga, masaya, maligaya. Naintindihan mo. Sabi sa awit 92 verse 12, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Amen doon, mga kapatid. Magbago na yung mga hindi matuwid. Totoo po yan. Kasi sabi sa awit, verse 92, pag binasa po ninyo, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. O tingnan mo yung katabi, mukha bang matatag? Pakatino na tayo, mga kapatid. Cedar ang kagaya kahoy sa Libanon, lalabong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbubunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. O tingnan mo yung mga tao, yung mga kapatid ditong sariwa. Mukhang sariwa. Pero kung sa isda, sariwa pa ba o binasa? Pula na daw yung mata, pas. Pula na yung mata. Pula ng mata. Matidetect mo agad, mga kapatid, yung taong naging fruitful life ang buhay niya. Pag kinamusta mo, wow, excited kang i-share ang pagmamahal ng Panginoon. Gusto namin i-share sa inyo. Extend lang ito ng konti, mga kapatid. Yung tinatrabaho na natin, mga kapatid, yung church planting sa Binakayan, ayan sa Tuwa, andyan sa tinatawag na Laurel. Pag kinumusta kami, yun ang kinukwento ko. Salamat sa mga taong dati makasalanan, pero ngayon nagbago na. Dating drug addict, ngayon nagsishare na sa salita ng Panginoon. Dating chismoso, Mariano, o ano pa ba yan. May tulits pa eh. Tulits, tol. Anong latest? May tulits pa. Mga kapatid, dating ganon sila, mga kapatid. Wasak ang pamilya, mga kapatid. Dahil lang sa salita ng Panginoon na bago ang kanilang buhay. Amen doon, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung luluubin man ng Panginoon, by next year, ay may doon naman tayong sisimulang church planting. Tingnan mo yung pangarap ng Panginoon para sa atin. Marami pang tao na dapat iligtas. Pero tayo, mga kapatid, ngayon, ano ngayon ang tinatrabaho natin sa Panginoon? Ano ngayon ang ginagawa natin? Puro ba problema? Puro ba mga katawag na liabilities ba tayo? Please, be fruitful. Ang sabi rito, kung laging matuwid ang buhay po natin, laging nakadikit sa Panginoon, ang sabi rito, ang dahon nito ay laging sariwa. At naniniwala ako, mga kapatid, ng bawat isa sa atin, laging magiging sariwa kung lagi po natin ituon sa Panginoon. 1 Chronicle chapter 16, tayo po tumayong lahat.
First Chronicle chapter 16:29. Give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Amen din mga kapatid. Palagpakan po natin sa inyo. Hindi ko po matatapos. Ito po yung deal natin sa Panginoon. Next Sunday, wala nang malilate. Paghandaan po ninyo. Mamunin natin na ang Panginoon matagal na nag-ano sa atin na ang ibinubuhos ang pagpapala. Prepare lang natin po natin na by 8:30, nandito na po tayo. Walang dahilan sa Panginoon para hindi ka pagpalaan. Next Sunday mga kapatid, mag-iisip na tayo kung ano yung paglilingkod mo dito sa church. Kulang-kulang po ang ministeryo ng kabataan. Wala pa pong na-announce ko po rito. Alam po ninyo, yung pangasunod na magli-leadership, yung mga kabataan, nasaan ngayon yung mga kabataan po natin? So, dalhin po natin, bigyan po natin ng ministeryo ang bawat isa. Mga nanay, mga tatay, kaya nga pakiusap ko, Saturday, i-commit natin sa Panginoon. Even alas 5 ng hapon, habit natin, ano man ang iyong ginagawa, shutdown, punta muna tayo sa church. Anong pwede kong maipaglilingkod ng alas 5 ng hapon ng Sabado? Punta tayo dito sa church para ayusin natin yung kapilya, para sa kinabukasan, sama-sama tayong nagtutulungan. Kaya gusto natin yung maging pagpapala araw-araw sa bawat isa sa atin. Amen din mga kapatid. May mga nasaktan, magbago na mga kapatid, ha? Then mamaya, wag muna kayong uuwi. Magkwentuhan muna tayo, yung mga bisita po natin, iparamdam natin sa kanila. Pagtulong-tulungan po natin, di pupunta tayo ng bahay, yung tubo ni nanay, pagtulong-tulungan po natin, 3 piraso lang naman yung tubo, mayroon na, nag-ambag-ambagan na po. Yan po yung pagmamahal. Pag may nakita po kayong kailangan po natin na tulungan by the power of God, si Lord ang nakakaalam nun at itutulungan tayo. Amen doon mga kapatid. At pagdating ng Sunday, ano man ang ginawa natin sa buong Monday to Saturday, Friday, ito na yung magkakataon na papupurihan natin ng Diyos kasi matapat ang Panginoon. Shall we pray? Most precious Heavenly Father, thank you, you are a refuge. Ikaw yung kanlungan po namin. At ikaw, Panginoon, ay lagi kami nagtatagumpay sa tuwing lagi namin kayong kasama. Ano man ang larangan ng aming pong trabaho, maging sa pangingisda, lagi kami magtatagumpay, Panginoon. Sa aming mga trabaho, lagi po kami maging mabuting katiwala, Panginoon. Sa aming pong pag-aaral, lagi po kaming maganda ang grado po namin sapagkat kasama po namin kayo, Panginoon. At lagi kaming magtatagumpay, makakapagtapos kami ng pag-aaral. Kami mga leaders man, Panginoon, lagi pa kami gamitin mo, Panginoon, na to think, to vision, Panginoon, sa church, na patuloy na lalabo, yayabong yung mga ministeryo, Panginoon. At kami mga mag-asawa, papakita po namin sa aming mga anak na maging tunay kaming example, ihemplo ng iyong kaliwanagan. Muli, Ama, marami pong salamat garin din sa mga manonood ngayon. Gusto namin na matagumpay na buhay, gusto namin successful na buhay, at gusto namin mapunta sa langit, Panginoon. Tunay na paglilingkuran ka namin habang nabubuhay at patuloy kaming nasa iyong kabanalan. Muli, Ama, marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, God, for the active.